Lin Qianya, kahit gusto mong ipagtanggol ang nobya mo, dapat makatuwiran ka pa rin. Siya ang unang nanakit. Sa pamilyang Lin, ipagtatanggol ko ang nobya ko. Bakit ko kailangang makipag-usap ng makatuwiran sa isang katulong? Kung gusto mong makipag-usap ng makatuwiran, bakit hindi mo sabihin ng maayos? Kung paano mo noong 2 taon, ako nilandi, at nagkunwari kang mahal mo ako, habang kasabwat mo ang mga magulang mo, para lokohin ang pamilyang Lin. At naging sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ko. Sabihin mo, Katulong ka lang. Akala mo ba dahil nakahiga ka sa kama ni Kenye, ay aahon ka na sa hirap? ikaw ay isa lamang, kasangkapan ni Lin Qianyi. Anong karapatan mo na makipag-usap ng makatuwiran sa ginang ng pamilyang Lin? Kenye, sa wakas inamin mo na. Ako ang ginang ng pamilyang Lin. Naman, hindi ikaw. Siya ba ang babaeng ito? Kung ganoon, pakakagating ko siya sa aso. Akayanin mo ba? Aso. Wala siyang iba kundi isang kasangkapan. Bakit ko siya panghihinayangan? Bitawan mo. Huwag kang lalapit. Upo. Kenye, ang babaeng yan ang pumatay sa tatay mo. Hindi kaya? Naalala mo pa ang nakaraan ninyo? Wala akong nakaraang pagmamahal sa kanya. Tanging galit lang. Kung ganoon, anong ibig mong sabihin? Malapit na ang engagement party. Ayokong maging madugo. Masama sa kapalaran. Dalhin siya. Pagkatapos ng engagement party, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Saj, Kuya Kianye. Hindi kaya. Sinasadya mo lang. Naprotektahan siya. Ang katulong ng pamilyang Lin. Natural lang na kami. Ang pamilyang Lin ang magdidisiplina. Anong karapatan mong maging miyembro ng pamilyang Lin? Isa ka lang. Ampon ng pamilyang Lin. Isang dayuhan. Bakit mo sinasabing miyembro ka ng pamilyang Lin? Tama nga, ikaw na ang apelido. Ano ka ba sa pamilyang Lin? Kuya, ano nang ibig niyang sabihin? Ayoko sa kanya. Huwag mo siyang pakasalan. Kung di ako, ikaw ba ang papakasalan niya? Huwag kang mangarap ng gising. Ikaw na ulila, walang magulang. Ano ka ba? Kung hindi dahil sa pamilyang Lin. At sa pamilyang Ana matagal ng magkaibigan. At sa kabutihan nilang inampon ka sa loob ng 20 taon. Ano ang karapatan mo? Na tumayo rito? Kuya, Tama na. Mutsuechen. Itigil mo ang mga pakana mo. Kung hindi ka makakabangon sa kamamamaya. Engagement party mo ngayon. Hindi. Ako makakasama sa kama mo. Subukan mo. ikaw na babae ka. Paano ka nagkaroon ng mukha? Nasuotin ang bracelet na pamana ng pamilyang Lin? Ang bracelet na iyan ay ipinapasa sa manugang na babae ng pamilyang Lin. Hindi ka karapat-dapat. Bakit hindi mo patanggalin agad? Ang bracelet na ito ay galing yan kay Tita Lin. Hindi naman niya ako pinatanggal. Bakit ko tatanggalin? CJ, ayaw mong tanggalin, di ba? Kung di mo iyan tatanggalin, ngayon ko puputulin ang kamay mo. Babae, bitawan mo na. Kung di mo bibitawan, mapuputol ang bracelet. Hindi na kailangan makipagtalo sa isang katulong. Kuya, siya ang pumatay kay Tito Lin. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Nadumihan na niya ang bracelet. Bakit mo pababawiin? Iyan ay ipinasa ng pamilyang Lin. Sa mga manugang sa bawat henerasyon. Ipinagkanulo niya ang pamilyang Lin. Paano niya pa rin isusuot yan? Hayaan mo siyang suotin. Bumangon ka na. Anak, marami kang pinagdaanan. Tita Lin. Ang mga samaan ng loob ng nakaaang henerasyon ay hindi dapat makaapekto sa susunod na henerasyon. Hindi ka dapat makaranas ng ganitong pagmamaltrato. Tita Lin. Ibabalik ko na sa inyo ang bracelet na ito. Hindi. Ang mga bagay na ibinigay ko, hindi ko na binabawi. Suotin mo na lang yan. Siya ang nagbabayad ng kasalanan ng mga magulang niya. Sa atin, di mo kailangang kaawaan siya. Tama po, tita. Bakit nyo naman po kakaawaan? Ang isang mamamatay tao? Na, ma. Di siya karapat-dapat sa awa natin. Nagsisinungaling kayo.
Ang nagtaksil sa pamilyang Lin ay ang mga magulang ni Tsuechen, hindi siya. Ang mga magulang ni Tsuechen, hindi siya. Ang mga magulang niya ay naparusahan na. Ang langit, na-aksidente sila, at naging vegetable. Bakit pa? Kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan ng mga magulang niya. Anak, ulitin ko, palisin mo si Tsuechen. Umalis. Umalis na lang basta-basta, at mamuhay ng malaya at masaya. Impossible. Mu Tsuechen, kailangan mong pagbayaran ang kasalanan ng mga magulang mo habang buhay. Huwag kang umalis kahit saan. Lin Qianya, di ako may utang sa'yo. May utang ka sa akin. May utang ka sa akin sa lahat ng pinuhunan ko. Sa 10 taon ng aking tunay na pagmamahal. May utang ka sa akin na isang buhay. Ako, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ang totoo. Anong ako? Ang pamilyang mo ninyo. Ginawa ninyong tanga si Lin Kenye. Marami kang utang kay Lin Kenye. Anak, bakit mo ginagawa to? Malapit na magsimula ang engagement party. Masama ang kakiramdam mo. Bumalik ka na muna para maggahinga. Ikaw, manatili kang nakaluhod diyan para makita ng mga magulang mo kung paano ang pamilyang Lin unti-unting bumabangon muli. Pakiramdam ko, ang mga magulang ni Mutsuechen, sa pagtataksil sa Lingru, may kakaiba. Sabihin mo, ang dalawang batang nagmamahalan. Biglang naging magkaaway sa isang gabi. Kumusta na ang pinapaimbestiga ko? Ano na? Ang resulta ng investigasyon ng private investigator, papunta na, malapit nang dumating, dokumento, darating sa kalahating oras. Sig, pagdating ng mga dokumentong yan, ipakita mo agad sa akin. Maligayang pagdating sa engagement party namin ni Zhang Lingyun at Lin Kenye. Ang pamilyang Zhang nitong mga nakaraang taon, ang bilis ng pagunlad, 3 taon ng sunod-sunod, sila ang nangunguna sa Qingcheng. Nga, at balita ko, itong si Zhang Lingyun, ang anak ng pamilyang Zhang, sobrang mahal niya si Lin Qianyi, talagang kapat siya. Ngayon na nalugi ang pamilyang Lin, ayaw pa rin niyang magpakasal sa iba. Pagkatapos pakasalan si Zhang Lingyun, balita ko ang pamilyang Zhang, ay agad na magbibigay na 10 bilyong pondo sa pamilyang Lin. Kung ako yan, papayag din akong magpakasal. Nakakatawa talaga ang pamilyang Lin. Magpapakasal sa bago sa harap ng ex. Isang ordinaryo ang katulong. Ano ang karapatan niya? Ipantay sa akin? Di ba, Kenye? Naman. Siya ay isang utusan. Ikaw ang amo. Magkaiba kayo ng mundo. Anong panama niya sa'yo? Ay, mas maganda ka pala sa personal, kaysa sa mga litratong kumala sa internet. Umalis ka. Ang galing. Gusto ko yan. Hahaha. Ngayon ang araw ng kasal. Ang pamilyang Zhang at pamilyang Lin. Ano? Kailangan mo ring uminom, di ba? Anong ginagawa mo? Ayaw mo ba ng magandang trato? Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Ang puti ng mga binti niya. Ang ganda niya talaga. Bitawan mo ako. Ano sa tingin niyo mga kasama? Ako nang susubok para sa'yo. Halika, halika, halika. Hayaan mong subukan ko. Huwag mo akong hawakan. Halika, halika, hayaan mong subukan ko. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Kenye, ngayon ang engagement party natin. Zhang Lingyun, gagawin ko ang gusto mo. Pakakasalan kita. Mag-invest ka ng 1 bilyon sa akin. Ang relasyon natin ay palitan lang ng interes. Hinding-hindi kita hahawakan. At lalong hindi ako matutulog sa kama mo. Subukan ko to. Huwag mo akong hawakan. Mas mabuting tandaan mo yan. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Mu Tsuechen, marunong kang lumapit sa mga lalaki. Pero hindi mo alam kung paano sila harapin. Di ba? Lin Qianya. Qianya. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Huwag kang umiyak. Nasaan na tayo? Ngayon ang engagement party ni MR Lin. Hindi ko dapat abalahin. Alis na ako. Ngayon ang engagement party ko. Dapat talaga akong uminom.
Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Sa engagement party ko, lumalapit ka sa ibang lalaki. Bakit? Ako ba ang araw-araw? Hindi ka ba nasisiyahan? Ang bastos mo. Bakit? Kung hinahawakan ka ng ibang lalaki, bakit di ako pwede? Boss Lee, dumating na ang mga dokumento. Kaya pala, ang nagtaksil sa Lin Group natin ay ang pamilyang Zhang. Si Zhang Qiang ang may gawa nito. Ang kawawa ni Mu Suechen. Para sa anak nating si Qianye, malaking sakripisyo ang ginawa niya. At inisip pa ni Qianye na siya ang may kasalanan, habang dinaranas niya ang lahat ng pang-aapi. Bilisan natin. Tulungan niyo akong pumunta sa sala. Kailangan kong ipahayag ang katotohanan. Sa lahat, agad-agad. Bitawan mo ako. Hindi ba gusto mo na lumalapit sa mga lalaki? Hindi ba gusto mo ng mga nakakakilig na eksena? Bibigyan kita ng gusto mo ngayon. Huwag. Nakikiusap ako sa'yo. Tumigil ka. Qianye, huwag kang magpakaabuso. Magsisisi ka sa ginagawa mo ngayon. Sisiguraduhin ko yan. Ma, Ginawa na nila ang lahat yan. Mga masasamang bagay. Lahat yan, utang niya sa akin. Tita. Huwag kang mag-alala para sa akin. Huwag kang magalit kay Lin Qianye. Ayos lang ako. Suechen, bakit ka ba ganyan? Ang tanga mo naman. Ikaw talaga. ma, Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo ba talaga siya? Ang pamilya nila ang kaaway ng pamilya natin. Paano ka nagiging malambot ang puso? Emie. Tingnan mo to ng mabuti. Ano ba talaga to? Sabi ko na sa'yo, magre-regret ka. Regret. Bakit ako magre-regret? Siya lang naman, ang magbabayad sa kasalanan ng pamilya Lin. Ano man ang gawin ko, utang niya yan sa akin. Ayoko talaga dito. Ayoko dito. Hindi ba maganda dito? Hindi ba gusto mo? Lumapit sa mga lalaki? Dito ka na lang lumapit sa akin. Ikaw. Lin Qianye, tigilan mo yan. Ikaw talaga, sobra ka nang lumalabas sa linya. Alam mo ba? Ma, anong nangyari sa iyo? Ambulansya. ma, Tita. Doktor. Kumusta po ang kalagayan ng nanay ko? Ayos lang naman siya. Bakit siya biglang nawalan ng malay? Hindi na bata ang pasyente. Hindi rin ganoon kalusog ang katawan niya. Dagdag pa rito, nitong mga nakaraang araw, malaki ang pagbabago sa emosyon niya. At taas pababa ang blood pressure niya. Ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Magigising po ba siya ngayon? Hindi ko rin masabi yan. Medyo komplikado ang kaso ng pasyente. Kahit magising siya, maapektuhan pa rin ang lakas niya. Kailangan pa rin niya ng maraming pahinga sa hinaharap. Sige po, Doctor. Mayroon pa po ba kaming dapat tandaan pagkatapos nito? Kung magising ang pasyente, sa pang-araw-araw na buhay, kailangan pa rin niyang panatilihing kalmado ang isip niya. Sa hinaharap, kailangan niyang kumain ng mas maraming pagkain na hindi matapang at magkaroon ng regular na schedule ng pagtulog. Ito ang dapat ninyong kandaan sa hinaharap. Kailangan mong alagaan ng mabuti. Salamat, Doktor. Tita, kailangan mong gumaling agad. Tigilan mo na yang. Agkukunwari mo. Huwag mong kalimutan. Nanay ko yan. Huwag kang magkunwari rito. Bitawan mo ko. Huwag mong kalimutan. Sino ang dahilan kung bakit na-ospital si Tita? Ikaw, traitor. Ikaw. Lin Qianye. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Gusto ko lang alagaan si Tita. Hanggang sa makalabas siya. Kasi si Tita, ang pinakamabait sa akin. Sa buong pamilyang Lin. Para kanino ba yan? Kung hindi dahil sa'yo, na kung saan-saan ka lumalandi, at nagdulot ng maraming gulo. Sinira ang engagement namin ni Qianye. Hindi sana na-stress si Tita Lin, at nahimatay, dahil sa kalandian mo. Kaya naging, ganito ang sitwasyon ngayon. Hindi ako lumalandi. Hindi rin ako lumalapit sa mga lalaki. Sila ang nambubuli sa akin. Nagpapanggap na inosente, pero ang totoo hindi naman. Ang dami mong arte. Muksuchen, sino ba ang maniniwala sa mga sinasabi mo? Hindi naman dadapuan ng langaw ang walang sira. Kung hindi ka lumalapit sa mga lalaki, bakit sila? Parang langaw na nakapaligid sa'yo. Masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Kung lumalapit ba ako sa mga lalaki, kitang-kita nyo naman. Malinis ang konsensya ko. Na, hindi ka lumalapit sa mga lalaki.
Pero ang engagement party ng kuya ko, ganito na lang. Nasira ng walang dahilan. Ang nanay ko, ganito na lang nawalan ng malay ng walang dahilan. Wala ka raw ginawa? Sa tingin ko, isa kang malas na sumisira sa pamilya namin. Kung hindi ako pinilit ni Lin kaya niya, bakit ako mananatili sa bahay niyo? Ang lahat ng paghihirap at kahihiyan na dinanas ko sa pamilyang Lin. Sa mga nakaraang taon, gusto ko ba yon? Ayaw mo talagang manatili sa pamilyang Lin. Huwag mong kalimutan. Ang pamilya mo, ano pa bang kulang niya sa pamilyang Lin? Ang utang mo sa pamilya namin, hindi pa ba sapat? Ngayon, ang kapatid ko, ay pinapayagan kang manatili sa tabi niya para maglingkod. Biyaya na yan para sa'yo. Huwag kang magpakatanga. Xiao Li, Ako ang tunay mong kapatid. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Katulong lang naman siya. Walang kwenta. Huwag mo na akong sisirain ang pangalan. Bago pumasok si Tita Lin sa engagement party, may hawak siyang dokumento. Siguradong may problema sa dokumentong yun. Kaya siya nag-stress at nawala ng malay. Bakit hindi natin tingnan kung ano ang laman ng dokumento? isang dokumento lang naman. Ano bang malaking bagay ang nandoon? Kung may problema ang Lin Group, ako ang bahala mag-ayos. Hindi mo na kailangang mag-alala. Kung wala namang mahalagang dahilan, bigla-bigla, bakit siya nawala ng malay? Huwag mo akong palihisin ng usapan. Ang pamilya niyo ang kumatay sa tatay ko. At ngayon, dahil sa inyo, nakakumana naman ang nanay ko. Paano mo ako babayaran? Wala naman akong ginawang mali. Ikaw lang ang gumagawa ng gulo. Gumagawa ng gulo, ha? Oy, hindi ba yan si Mukswechen? At ang mga magulang niyang gulay? Kuya, bakit mo sila dinala rito? Nagdadala lang sila ng malas. Kaya pala ito ang nagkanulo sa pamilya ni Kenye. Ang salarin, nakakainis talaga. Pero, sa kalagayan nila ngayon, narapat lang sa kanila yan. Mapa. Lin kaya niya, bakit mo dinala ang mga magulang ko? Dito? Mutsuchen. Ang utang ng pamilya niyo sa amin, hindi mo kayang bayaran mag-isa. Kung hindi dahil sa mga magulang mo, buhay pa sana ang tatay ko. Hindi sana guguho ang pamilyang Lin. Kung paano mo ako gustong paghigantihan, ako na lang ang paghigantihan mo. Paano mo gustong bayaran ko ang utang? Pumayag na ako, di ba? Bakit kailangan mo pa ring idamay ang mga magulang ko? Ganito na ang kalagayan nila. Siyempre, maghihiganti ako. Ang mga magulang mo ang may kasalanan. Ang matinding galit na ito, akala mo ba makakalimutan ko? Kung ang nanay ko, hindi magising ngayon, sa harap mo mismo, patanggalin ko ang oxygen tube ng mga magulang mo. Huwag, ikaw, anong gusto mong gawin? Ako na lang ang saktan mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hayaan mo na sila. Magmakaawa ka sa akin. Kung may silbi lang ang pagmamakaawa, gusto kong magmakaawa sa mga magulang mo. Bakit sila nagtaksil? Bakit nila itinulak ang tatay ko sa bingit ng kamatayan? Gusto kong magmakaawa sa'yo. Gusto kong magmakaawa na sana hindi nangyari ang lahat ng ito. Patawad. Ako, Mukswechen, ano nang silbi ng patawad mo? Mabubuhay ba ang patay? Maibabalik ba sa pamilyang Lin? Ang lahat ng nawala sa kanila? Maibabalik ba? Sinong nagsabing hindi? Ang patawad mo ay walang halaga. Kung si Tita Lin, ngayon na hindi pa siya nagigising. Kung gayon, dapat mo talagang ilagay ang sarili mo sa posisyon niya at damhin kung gaano kasakit ang naramdaman ni Kenye. Ang pamilyang mo ninyo ay puro mga taksil at walang utang na loob. Pinabayaan ka ni Kuya Kianye na mabuhay dahil lang sa malambot ang puso niya. Pinanatili ka niya sa tabi niya para pagbayaran ang kasalanan ng mga magulang mo. Hindi ka lang walang utang na loob. Sinira mo pa ang engagement party niya at pinahimatay mo si Mama. Nga, ang utang ng ama, anak ang magbabayad. Ang utang mo, hayaang ang mga magulang mo ang magbayad. Mga tao, tanggalin ang oxygen tube. Dalawang ito mula sa pamilyang mo. tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Sangling yun. Ayoko sanang magsalita pa, pero ikaw ang nagtutulak sa akin. Sobrang mapilit ka. Kung gayon, hindi mo inutusan ang mga bisita. Nabuhusan ako ng alak. Paano mangyayari? Ang sitwasyon ngayon? Sa simula pa lang, niyakap mo na ako. Anong inisip mo? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ikaw, Ikaw ang nag-utos. ako, Mukswechen, kung hindi ka lumapit sa kuya ko at pinagsiselo si Miss Zhang, paano siya maghihiganti sa'yo sa engagement party? Sa huli, ikaw ang malandi. Hindi makalakad kapag nakakita ng lalaki. At ikaw naman, An Xiaoli. Sabihin mo sa kinang totoo. Nasira ang engagement party. Masaya ka, di ba? Nasira ang engagement party. Masaya ka, di ba? Bakit ako magiging masaya?
Anong ikasasaya ko? Hindi ba? Mula pa noong nasa pamilyangan ka, gusto mo na sa Lin Qianye. Ngayon, sa wakas, nakapasok ka sa pamilyang Lin, bilang ampon ng pamilyang Lin. Ang malapit sa tubig, unang makakakuha ng buwan. Pero naunahan ka ni Zhang Lingyun. Kaya syempre, hindi ka masaya. Kuya Kianye. Kuya lang ang turing ko kay Kuya Kianye. Ikaw na babae ka. Ang lakas ng loob mo. Sa harap ni Kuya Kianye. Nagsasalita ng kung ano-ano sa harap ko. Tingnan mo lang, sisirain ko ang bibig mo. Hindi ba totoo? Ayaw mo kay Zhang Lingyun. Hindi ba dahil lang, itinuturing mo siyang karibal mo? Ang lahat ng pagpapahirap mo sa akin, hindi ba dahil lang sa nasa pamilyang Lin ako, at nainis ka sa akin? Anxioli. Sabi ko na nga ba, bakit mo laging hinaharangan ang pagitan namin ni Kanye? Kaya pala, may masama kang balak. Kay Kanye ano? Pagsasalita mo ng kung ano-ano. Ikaw na babae ka. Tigilan mo. Kuya. Hindi mo naman siguro pinaniniwalaan. Ang sinasabi niya, di ba? Gusto lang niyang sirain. Ang relasyon nating dalawa. Hindi ako. Mu Tsuechen, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Ang nanay ko ay, nakahiga pa rin sa kama ng ospital. Sa ganitong paninira. Ano ba talaga ang intensyon mo? Sabi ko na, hindi ako. Tita Lin. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Kenny. Huwag ka nang magbulag-bulagan. Anong ibig mong sabihin? Tita, Ma, tatawag ako ng doktor. Sinabi ko na, ang pasyente ay nawalan ng malay. Dahil sa matinding pagbabago ng emosyon, kaya siya nawalan ng malay. At kayong lahat, ang pag-aaway ninyo rito, ay lalo lang magpapalala sa kondisyon ng pasyente. Bukod pa rito, ito ay ospital. Pakiusap, manatili kayong kahimik. Huwag na kayong magdagdag. Ang gulo rito. Kung hindi dahil sa ilang tao, na nagpasimula ng gulo, at ng gulo, hindi sana mangyayari ito kay tita. Sa tingin ko, sinasadya ni Mukswechen. Sinasadya niya talaga. Ang pamilya niya ang pumatay kay Papa. Ngayon naman gusto niyang patayin si Mama sa galit. hindi. Kayo ang mapilit. Tumahimik kayong lahat. Nakahiga pa si mama sa kama, pero kayong dalawa, walang katapusan ng pag-aaway ninyo. Lumabas kayong lahat. Ikaw, manatili ka rito para alagaan si mama kasama ko. Ito ang utang mo sa akin. Mu Tsuechen. Lin Qianye. Binibining mo, sa wakas, dumating na po kayo. Ang iyong master po, maghapon nang hindi kumakain o uminom. Sobrang nag-alala po kami. Ito po ang bagong pinakulong tubig namin. Alam ko na, pwede na kayong umalis. Opo. Lin Qianye. Anong nangyari sa'yo? Mu Tsuechen. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Nilalagnat ka. Umuwi ka na. Hindi mo kailangang makialam. Kunwari ka pa. Ayaw mong pakialaman kita. Pero bakit mo sila pinayagang papasukin ako? Ikaw talaga. Ang kakaiba mo. Ang tindi ng sakit mo. Ayaw mong magpatingin sa doktor. Pero ako na walang alam. Pinapasok mo. Ako, ayaw kong maggatingin sa doktor. Humarap ka. Ang laki-laki mo na. Pero takot ka pa rin sa doktor. Anong gagawin ko? Sige na, sa ngayon lang. Sa susunod, huwag ka nang mag-inarte ha? Naintindihan mo ba? Tara, magpatingin tayo sa doktor. Wala ka ba talagang, kahit kaunting kagmamahal sa akin? Anong ginagawa mo? Ako. Wala akong ginagawa. Hindi mo siguro iniisip. Nahahalikan kita, di ba?
Mabuti kung hindi. Akala ko kasi kanina, sinasamantala mo ang sitwasyon. Sa isip mo, ako ay isang oportunistang masamang tao, di ba? Hindi ba? Ikaw lang naman. Dahil ayaw mong lumapit sa akin. Hindi ko susundin ang gusto mo. Masamang tao ka. Sabi mo masamang tao ako. Hindi kita pwedeng bigin. Kailangan kong gumawa ng masamang bagay. Lin Qianye, wala kang hiya. Wala akong hiya. Wala akong hiya. Napanatilihin ka sa tabi ko. Bakit? Ngayon mo lang ba ako nakilala? Nakakainis. Sagutin mo na. Siya ang magiging biyanan mo. Kung di mo sasagutin ang tawag niya, at magagalit siya, wala kang mapapala. Hello. Ako si Lin Qianye. Anong ginagawa mo ngayon? Ang engagement party ay nasira na. May oras ka pa para sa ibang bagay. May kailangan ka ba? May oras ako ngayon. Narinig ko kay Ling Yun na nasa ospital ka ngayon. Pumunta ka agad. Sa pamilyang Lin, may kailangan ako sa'yo. Seg. Naiintindihan ko. Kaya niya. Bumalik ka na. Kumusta na si tita? Nakakatawa naman ang sinabi mo. Ang tatay mo ay personal na dumating sa pamilyang Lin. Paano ako di lalabas para salubungin siya? Kaya niya. Huwag kang magkamali. Hindi ko sinasadya na tawagin ka. Abalik mula sa ospital. Dahil sa tatay ko, narinig niya na ang engagement party natin ay nasira kaya nagalit siya ng husto. Inilit ka niya. Abalikin mula sa ospital. Kaya niya ako. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Bumalik na rin naman ako. Nasaan ang tatay mo? Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Naghihintay siya sa'yo sa library. Kaya niya. Sasama ako sa'yo. Pasok. Lin Qianye, kapag humihingi ka ng pabor, dapat marunong kang magpakumbaba. Nabalitaan ko na ang engagement party mo at ni Ling Yun ay nasira. Anong nangyari? Tay, nagkaroon nga ang kaunting aberya sa engagement party na yon. Pero hindi ito kasalanan ni Kenye. Si Tita Ling kasi ay biglang nahimatay, kaya nagkagulo ang lahat. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga dahilan na yan. Nasira ang engagement party, kaya ulitin nyo. Lin Qianye, ang pagpapakasal mo kay Ling Yun ay isang malaking pag-angat sa pamilyang Zhang. Gayon, ang pamilyang Lin ay nagdadalawang isip pa. Ibig sabihin ba nito, minamaliit mo ba ang pamilyang Zhang? Tito Zhang, nag-aalala ka lang po ng sobra. Ang nangyari sa engagement party noon, tunay na kapabayaan ng pamilyang Lin. Kung hindi lang, walang anak na lalaki ang pamilyang Zhang, at si Ling Yun ay ikaw lang ang gusto. Sa kalagayan mo ngayon, at sa pamilyang Lin na bumabagsak. Paano ka naman makakaabot sa pamilyang Zhang? Alam mo na yan sa sarili mo. Ang pamilyang Lin ay parang gusaling, malapit ng gumuho. Pero sa paglipas ng panahon, hindi mahirap ang muling bumangon. Ang pananaw ni Tito Zhang ay dapat mas malawa. Pa, ano ba yung sinasabi mo? Sa kakayahan ni Kenye, naniniwala ako, basta tumulong ang pamilyang Zhang at bigyan siyang suporta. Si Kenye ay tiyak na makakagawa muli ang karangalan para sa pamilyang Lin. Kaya niya, paano mo naman nakakausap? Si Papa ng ganyan? Magiging pamilya na tayo. Sa bandang huli, dapat ay magkasundo tayo. Hindi ba't kailangan pa rin natin? Tutulungan ba kayo ng pamilyang Zhang? Dahil humingi ka ng tulong sa pamilyang Zhang, sumunod ka lang sa akin. Pinakasalan mo ang anak ni Zhang Qiang. Hindi ba't ikaw ang nakinabang? Dahil ibinebenta mo na ang sarili mo. Bakit hindi mo pa lubisin? Ang pamilyang Zhang ngayon ay nangangailangan ng tagapagmana. Ang kasalukuyan ninyong misyon ni Ling Yun ay bigyan ako agad ng apo. Kung hindi, ang 1 bilyong investment na ito, kalimutan mo na. Tay, Ayusin ulit ang engagement party. Huwag mong hayaang magkaroon na naman ng kung ano-anong problema. kaya niya. Mainitin lang talaga ang ulo ng tatay ko. Masyado siyang mainitin ng ulo. Ang mga sinabi niya kanina ay dahil sa galit lang. Huwag mo nang dibdibin, ha? May kailangan ka pa ba? Kung wala na, alis na ako. Nasa ospital pa ang nanay ko. Kaya niya. Kaya niya, huwag ka nang magalit. Ang tatay ko kasi, gusto lang talaga niya ng apo. Basta magpakasal tayo agad.
Bigyan mo lang siya. Apo, ayos na. Ano sa tingin mo? Iyon din, ang mangyayari pagkatapos ng engagement party. Ang petsa ng engagement party, ikaw na lang ang pumili uli. Sa tingin ko, walang problema sa oras. Ano ang ginagawa mo? Kaya niya. Simula nang magplano tayo, na magpakasal. Hindi mo pa ako hinawakan. Ngayon, Hindi kita hahawakan. Isushoot mo ito sa sarili mo. kaya niya. Ganoon mo ba ako kinasusuklaman? Mas gugustuhin mong manatili sa tabi ni Mukswetchen araw-araw at gabi-gabi, kaysa hawakan ako? Pero, ako ang pakakasalan mo, hindi si Mukswetchen. Kahit hindi ko makuha ang puso mo, kailangan kong makuha ang katawan mo. Maligayang pagdating sa lahat ng aming mga pinahahalagahang bisita. Sa engagement party ni Boss Lin Kayanyi ng Lin Group, at ni Zhang Lingyun, ang anak na babae ni Zhang Qiang, ang Zhang Group, ang dalawa ay maganda at matalino, perpektong magkatugma, at itinadhana, ibigay natin ang ating mainit na palakpakan at pagbati. Bagay na bagay. Sadyang itinakda. Kaya niya, ngayong araw, sa wakas ako na, ang iyong fans. Sa susunod, ako ang iyong magiging asawa, at ina ang iyong mga anak. Sige. Dahil tapos na ang engagement na ito, ano kaya kung, sa araw ng engagement na ito, pag-usapan na ang petsa ng kasal? Kaya niya, anong tingin mo? Hindi pa kailangang madaliin yan. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Sa oras na to, Silin kaya niya, siguradong magkasama, na sila ni Zhang Linyan. Mabuti na rin yon. Lin kaya niya. Mukswetchen, masaya ka bang makitang nagpakasal ako sa iba? Masaya ako. Bakit naman ako hindi masasaya? Kilala ang pamilya ni Miss Zhang. Tiyak na maibabangon muli ang Lin Group at makakamit mo ang iyong nais. Totoo ba ang sinasabi mo? Matagal-tagal na rin kitang inaalagaan. Ganoon ka ba kadespeado na itulak ako sa iba? Gaano karaming alak ang nainom mo? Ang lakas ng amoy alak mo. Sagutin mo ako. Desperado akong pakasalan mo. Say binibining Zhang. Sa ganoon, matutupad ang matagal mo ng gusto. At hindi ko na kailangan manatili sa tabi mo para magbayad. Mabuti. Iyan nga pala ang iniisip mo. Pero sayang, hindi matutupad ang gusto mo. Imposibleng, magkakasal ako sa iba. Pansamantala lang ito. Sa buong buhay mo, huwag kang mangarap na iwan ako. Lin Qianye, baliw ka. Bigyan mo ako ng tubig. Tulungan mo akong maligo. Kunin mo ang pajama ko. Ang pajama mo? Ano na naman ang trip mo? Lin Qianye, pwede ba? Huwag ka nang magpakabaliw? Ano na lang ang isipin? Ni binibining uhang sayo? Bakit? Hindi ka makatingin sa akin kanina. Sabihin mo, bakit ka kanina hindi makatingin sa akin? Pipilitin kitang, ako lang ang titingnan mo. Sa pagpapahiya mo sa akin ng ganito, gagaan ba ang loob mo? Makakalimutan mo ba ang galit mo? Mukswetchen, masaya ka ngayon, di ba? Mula nang ikulong kita, sa pamilyang Lin, nakita mo akong pinahiya ng pamilyang Zhang. Pakakasalan ng di ko mahal. Hindi ba takiramdam mo, nakaganti ka na, sobrang saya mo? Kung gusto mong muling buhayin ang pamilyang Lin, at panatilihin ang negosyo ng iyong ama, may iba ka pa bang pagpipilian? Nawala na sa akin ang lahat. Bakit di mo pa rin? Ako palayain? Palayain ka. Huwag mo nang isipin yan. Hinding-hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Ngayon, para akong nasa impyerno. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Masaya ka na ba? Hindi ako. Qianye. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hihilahin kitang kasama ko. Sa impyerno ka.
Ano ba talagang gusto mo? Mu Suechen. Akin ka. Huwag kang umasang makatakas. Sa mga kamay ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, masamang tao ka. Muksachan. Hayop ka. Huwag mong isiping. Maagaw mo si kanya sa akin. Hoy, Mutswechen. Minamaliit pala kita. Ang galing mo pala talaga. Naglakas loob kang sirain. Ang engagement party ni Linyon. Nakalimutan mo na ba? Ang pangako mo sa akin. Noon, hindi. Dahil sa... babae. Alam kong isa kang babaeng umaakit sa mga lalaki. Dahil sinaktan mo ang anak ko. Huwag kang magtaka kung maging masama ako sa'yo. Tingnan mo. Ano to? Huwag mong kalimutan. Nasa akin pa rin ang video na to. Kung matalino ka, umalis ka na sa pamilyang Lin. Umalis ka sa tabi ni Lin Qian. Pwede akong pumayag. Pero ang mga magulang ko, nasa kamay pa rin niya. Hanggat ayaw niya akong umalis. Hindi ako kailanman makakatakas sa kanya. Matutulungan kitang umalis sa pamilyang Lin. At pwede ko ring iligtas ang mga magulang mong vegetative state mula kay Lin Qian. Pero kailangan mong mangako sa akin. Natuluyan kang alis sa syudad na ito at hinding-hindi ka na magpapakita kay Lin Qian. Kung magagawa mo yan, matutulungan kita. Tungkol naman sa video, buburahin ko rin yan ng tuluyan. Seth, umapayag ako. Sana tuparin mo ang sinabi mo. Anong ginagawa mo rito? Sino na namang lalaki ang nakikipagkita sa iyo ng patago? Bitawan mo ako. Sa tingin mo ba, ganyan akong klaseng tao? Bakit ka umalis? Nang walang paalam? At tumunta pa rito, ang isang tulad mong malandi. Kahit sino na lang ba? Ang pwede mong sabihin mo sa akin. Sino ang nakita ko? Anong pakialam mo? Wala tayong relasyon. Kaya, sino ang nakita ko? Wala kang pakialam. Huwag mong subukang makipagkita sa ibang lalaki ng patago sa akin. Gusto kong makita kung sino ang nagpapagalaw sa iyo ng ganyan. Isang tawag lang sa umaga at tumunta ka na agad dito. Bitawan mo ako. Ano na naman? Ang pinag-awayan mo ngayong umaga? Nasaan ang lalaking yon? Saan mo itinago ang lalaking yon? Lin Qianya, hanggang kailan ka magwawala? Sinabi ko na, wala akong ibang nakikipagkita. Wala ba akong karapatang magkaroon ng sarili kong buhay? Mas mabuti kung wala. Kung malaman kong nakikipagkita ka sa ibang lalaki. Magandang araw po. Ako po si Wang Yao. Kasama po ako ni An Xiaolei sa trabaho. Naparito po ako ngayon para ihatid ang ilang dokumento ng kumpanya para sa kanya. Pasensya na po sa abala. Hello. Umalis si Xiaoli. Baka pabalik na rin siya maya-maya. Pakihintay po kayo rito. Sandali lang. Miss, kayo po ba si... Ako si Mi. Mu Xueqian ang pangalan ko. Xueqian na lang ang itawag mo sa akin. Siya sa Lin Qianya. Siya ang kinakapatid ni Xiaoli. Kaya kapatid niya rin. Siya ang CEO ng Lin Group. Ah, siya pala. Ang CEO ng Lin Group. Boss Lin, matagal ko na kayong gustong makilala. Umupo ka. Wang Yao. Kuya. Bakit? Kayo rito. Xiaolei, ako ay dito para magbigay ng ilang dokumento ng kumpanya. Salamat sa pagpunta mo. Walang anuman. Buti na lang kasama ko si Suechen at ang kuya mo rito. Kung hindi, mag-isa lang ako rito. Medyo nakakahiya talaga. Aalis na ako ngayon. Pero, Bakit?
Miss Tsechen. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong magkita ulit. Ang bisita ay bisita. Bakit hindi na lang manatili si MR Wang? Para sa hapunan. Boss Lin, talagang napakabata mo pa, pero napakagaling mo na. Isa kang tunay na henyo sa iyong edad. Humahanga ako sa iyo, MR Wang. Nagbibiro ka lang. Ikaw rin, MR Wang. Bihira kang makita. Isang henyo. Kuya niya, anong ginagawa mo? Ang dami mong naaki. Nakatayo lang ako sa tabi mo. Pero may mga hindi pa rin nakakaintindi. At lumalapit. Sa tingin ko, si Wang Yao. Iba ang pakay niya. Pinapaalis ko lang siya, para hindi na siya umasa. Miss Tsechen, kayo ni Boss Lin. Ano po ba ang relasyon ninyo? Wala kaming relasyon. Siya ang babae ko. Ano na naman ba ang drama mo? Pinagkatawanan tayo ng iba. Mukhang mali ang dating ko ngayon. Alis na lang ako. Sandali. Pwede bang kakiusapan si MR Wang na magdala ng isang bagay para sa akin? Boss Lin, ano po ang kailangan ninyong ipadala? Ang gagamitin namin ni Tsuechen ngayong gabi. Kondom. Pasensya na, hindi ko yan matutulungan. Alis na ako. Lin kaya niya, nababaliw ka na ba? Humihingi ka sa iba. Nang ganyang walang hiya na pabor? Wala kang pinipili. Nababaliw ako. Ano ngayon kung nababaliw ako? Bitawan mo. Bitawan mo. Mu Tsuechen. Mu Tsuechen. Binibini, ano po ang nangyari? Bakit kayo nakatungangad yan? Tumawag kayo ng doktor. Opo. Mu Tsuechen. Mu Tsuechen. Mu Tsuechen, gumising ka. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Basta gumising ka lang. Mu Tsuechen. Sir. Pwede po bang kumalma muna kayo? Doktor, tingnan niyo siya. Nahulog siya sa sahig. Dugo ang buong ulo niya. Tulungan niyo siya agad. Sir, huwag po muna kayong magpadala sa emosyon. Ang pasyente po ay kailangan para makapagpahinga sa tahimik na kapaligiran. Ganyan ka. Doktor, bakit hindi pa rin siya nagigising? Anong nangyari sa kanya? Mula nang dalhin mo ang pasyente dito sa ospital, wala pa itong 1 oras. Normal lang na hindi pa siya nagigising. Pamilya ng pasyente, kumalma ka muna. Manahimik ka muna, okay? Ang likod ng pasyente ay nagasgasan at dumugo. Pero nabendahan na. Ang pagkabagok sa ulo ay mayroon lang. Bahagyang concussion. Malapit na siyang magising. Mu Tsuechen. Alam kong nagkamali ako. Patawad. Kuya niya, Lin kaya niya. Mas gusto ko kapag tinatawag mo akong Kianye. Kanina, nawala ako sa sarili. Matagal na tayong hindi na tulad ng dati. Galit na galit ka na sa akin ngayon. Patawad. Anong sabi mo? Mu Tsuechen. Patawad. Bakit ka himihingi ng tawad sa akin? Ngayon ako ang masyado akong emosyonal. Hindi ko sinasadyang maitulak ka. At nasaktan ka pa. Patawad. Hindi ko akalain. Ang mapagmataas na si Lin Kianye ay may araw pa lang. Magpapakumbaba at hihingi ng tawad. Talagang ikinararangal ko. Kumusta ang kakiramdam mo ngayon? Masakit na ba ang ulo mo? Patawagin ko ang doktor para sa'yo. Huwag na. Kung gayon, nauuhaw ka ba? Nagugutom. Medyo nauhaw nga. Sige. Hintayin mo ako ng ilang minuto. Masyadong mainit ang tubig. Hindi. Kung gayon, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Sa tingin ko lang, ang ganitong mapayapang pagsasama natin ay matagal nang nangyari, ilang taon na ang nakalipas. Basta makalabas ka ng maayos sa ospital, ang mapayapang pagsasama natin ay hindi naman imposible. Talaga? Basta malusog ka. Kung totoo lang sana ang sinasabi mo, sana ganoon na lang. Ganoon, talaga bang mas gagaan ang loob mo? Anong gagawin mo? Alalayan kita. Huwag na. Kaya ko mag-isa. Ikaw na babae ka. Wala kang utang na loob. Alam mo ba, noong nahimatay ka, ako ang nag-asikaso sa'yo. Una, pupunta ako sa banyo. Sigurado ka bang susundan mo pa rin ako? Ako. Hindi. May pangalawa pa. Pangalawa, bakit ako nakahiga rito ngayon? Dahil sa isang tao, di ba?
Wianye. Tsuechen. Anong tawag mo sa akin? Kanina. Wala. Bakit di ka umuwi para matulog? Wala naman akong sakit. Ikaw ang Sinlin Group. Ang dami mong dapat asikasuhin. Paano ka makakapagtrabaho? Kung binabantayan mo ako? Huwag mong isipin na nag-alala ako sa'yo. Ang ganda ng pangarap mo. Nasa ospital pa rin ang nanay ko. Pareho kayong na ospital. Dumaan na rin ako para bisitahin ka. Tita Lin. Kumusta na si Tita Lin? Hindi pa rin ba siya nagigising? Sabi ng doktor, na-stress daw siya ng sobra. Hindi pa siya magigising agad. Pero wala na siya. Sa panganib, Ikaw talaga. Kahit ano pa man. Hindi mo dapat sinaktan ang loob ni Tita. Sa engagement party, nanay mo siya. Kahit galit ka, hindi mo dapat siya kinausap. Nang ganoon. ikaw pa ang nagsasalita. Kung hindi ka lang, ng babae sa engagement party ko, mangyayari ba ang lahat ng ito? Pero ano? Pero may hawak na dokumento. Ang nanay ko noon, sabi niya, napakahalaga raw nito. Pinipilit niya akong tingnan. Siguro kaya nagalit ang nanay ko, ay dahil sa dokumentong ito, kaya siya nag-react ng ganoon. Nga. Ang dokumentong iyon. Napakasigla ng nanay ko. Sa engagement party noon, hayaan mong tingnan ko ang dokumentong ito. At sinabi pa niya, kapag nakita ko raw ang dokumentong ito, tiyak na pagsisisihan ko. Ang ginawa ko noong araw na iyon. Ibig sabihin ba, nalaman na ni Tita, ang nangyari noon? Hindi. Hindi ko siya hahayaang malaman ang tungkol dito. Kung hindi, sa ugali ni Kianye, baka gumawa siya ng kung anong kalokohan. Hindi ko talaga siya hahayaang makita ang aking kahinaan. Nakikinig ka ba? Anong sabi mo? Anong iniisip mo kanina? Sabi ko. Inapunta ko kanina. Ang dokumentong ito. Gusto kong makita. Kung anong dokumento. Ang nagpagalit ng husto kay mama. Kianye. Ang dokumentong ito. Ako na muna ang titingin pa sa'yo. Mukhang nalaman na ni Tita ang nangyari noon. Paano na? May video pa si Zhang Qiang na akin. Anong nangyari? Hindi. Bakit mo nilok ang sarili mo sa loob? Hindi ko pwedeng hayaan na makita ako ni Kianye sa ganitong kalagayan. Hindi talaga. Mu Tsuechen. Magsalita ka. Mu Tsuechen. Anong ginagawa mo? Ano ba ang itinatago mo sa akin? Kianye. Patawad talaga. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kaya ito. Hindi ko rin pwedeng hayaan na malaman mo ang lahat ng ito. Alam ko na ako ang mayabang na nag-alis sa'yo ng karapatang malaman at pumili. Pero, kailangan kong gawin ito. Sinunog mo yan. Bakit mo sinunog yan? Mayroon ba akong hindi pwedeng malaman? Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Patawad. Alam mo, ayoko nang marinig ang mga yan. Patawad. Ang ilang sikreto, hayaan na lang nating manatili magpakailanman. Okay. Mu Tsuechen. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Ayokong pilitin ka. Walang masama dito. Kung malalaman mo, tayong dalawa, mas lalo lang tayong masasaktan. Kahit ganoon pa man. Gusto mo pa ring makita? Ayokong niloloko ako. Alam nyo lahat. Pero tinatago nyo sa akin. Mu Tsuechen. Gusto mo ba talagang subukan? Ang pasensya ko. Kahit anong pananakot mo. Hinding-hindi ko. Ipapakita sa iyo yan. Ikaw, hayaan na. Ang dokumentong ito ay para talaga sa akin, ayon kay mama. Kapag nagising siya, Malalaman ko na ang lahat. Hindi na kailangan magmadali. Mama, Sana gumising ka na. Ang dami kong tanong na gusto kong itanong sa'yo. Boss Lin, may meeting pa po kayo ngayon. Pupunta pa po ba kayo? Ano po sa tingin nyo? Ihanda ang sasakyan. Alis na tayo ngayon. Tita, gising ka na pala. Pero ikaw, umalis lang kanina ang kamag-anak mo. Ah nga, may isa pa kang kamag-anak na naka-admit dito sa ospital namin. Gusto mo bang tawagin ko siya? May bisita ka. Tsuechen. Tita, gising ka na. Tsuechen, bakit ka nasa ospital? Si Kianye ba?
Yung pasaway na yan, nagpahirap ulit sa'yo. Hindi po, tita. Aksidenteng nadapa lang po ako. Okay na po ako ngayon. Si Kianye. Ang pilit na ipa-observe ako dito. Ang bait mo naman. Sa mga nakaang taon, napakahirap ng dinanas mo. Bakit? Kaya ka napakatangang mag-isip. Tita. Nalaman mo na pala. Ang gusto ko lang. Ayaw ko lang na malungkot si Kianye. Gusto ko lang siyang protektahan. Napakabait mo talaga. Si Kenny, ang bulag sa katotohanan. Siya ang may kasalanan sa'yo. Tita. At tawarin mo rin ako, anak. Sa mga taong ito, ang dami mong tiniis na hira. Ayos lang po, tita. Ano pa ba? Ang mas mahalaga pa sa buhay? Noong araw, kayo palang dalawa, ay pinupuri na ng lahat, bilang perpektong magkasintahan. Pero ngayon, nakikita ko, anak, gaano man kalaki, ang inyong hindi pagkakaunawaan. Si Kenny, hindi ka pa rin niya makalimutan. Mahal ka pa rin niya. Tama na po, tita. Tapos na ang lahat. Gusto ko lang siyang mabuhay ng maayos at hindi na mamuhay sa sakit. Hindi. Kailangan kong sabihin kay Kianye, ang totoo sa likod ng lahat ng ito. Hindi ko hahayaang magkamali pa siya. Tita, nakikiusap ako sa'yo. Huwag na huwag mo siyang sasabihan. Bakit naman? Kung mawawala na, ang hindi ninyo pagkakaunawaan, magiging maayos na ang lahat. Ngayon, hindi na nila mapanganib ang buhay ni Kianye. Gusto mo bang magpasa ng sisi para sa pamilyang Zhang habang buhay? Hindi sayaw ko. Pero ngayon, bagsak na ang pamilyang Mu. Baon sa utang. Ang pamilyang Lin din ay nanganganib. Ang pamilyang Zhang ngayon ang nag-isang malakas. Kung sa panahong ito, nalaman ni Kianye ang lahat ng katotohanan, tiyak na mag-away sila. Kung gayon, sa Kianye, ang kanyang pagnanais na muling buhayin ang pamilya, lahat ng kanyang pagsisikap ay mawawala ng saysay. Kung ikukumpara sa'yo, para kay Kianye, hindi mahalaga ang mga ito. Gusto mo bang magtiis dahil sa hindi pagkakaunawaan at mawala si Kianye habang buhay? Meron din akong hindi masabi na problema. Paumanhin. Anak, anong problema? Sabihin mo sa tita, ako man o si Kianye, tiyak na tutulungan ka namin. Noon, ipinagkanulo ng pamilyang Zhang ang pamilyang Lin at ginamit nila ang buhay ni Kianye para pilitin akong sumunod. Pumayag ako. Nag-record pa sila ng video. Sa loob ng maraming taon, ginamit nila ang video para takutin ako. Paano nangyari yan? Si Zhang Qiang, masamang tao talaga siya. Kaya, pakiusap po, huwag niyo pong ipaalam. Kay Kianye ang mga ito. Ayokong makita niya ako. Sa ganoong kalagayan, bigyan na lang natin ang isa't isa ng kaunting dignidad. Bakit bigla kang nagdesisyon na lumabas ng bansa? Hindi naman biglaan to. Matagal ko nang iniisip yan. Mula pa noon. Kaso lang, noon, hindi ka pa kayang mag-isa. Kaya kailangan kong manatili. Ngayon, malaki ka na. Kaya panatag na ako. Tita, medyo nag-aalala ako sa pag-alis nyo kasi mahina ang katawan nyo. Ang pag-alis niya mag-isa sa ibang bansa, hindi maiiwasang mag-alala kami. Pero, mabuti na lang at kasama niya si Xiaoli. Nandyan si Xiaoli, kaya panatag ang loob namin. Xiaoli, alagaan mo si mama. Walang problema, kuya. Huwag kang mag-alala. Kanye, huwag kang mag-alala. Si Xiaoli ay napakametikuloso. Tiyak na walang problema. Kenny, ang totoo, gusto ko sana. Tita, huwag ka nang mag-alala. Kuya niya, hindi naman siya nag-isa. Kasama niya si Miss Zhang. Anak, sigurado ka na ba talaga? Sa ginagawa mo, mas lalo mong itutulak si Kianye. Palayo. Sigurado na po ako, tita. Kung may masasaktan, ako na lang ang masaktan. Kahit papaano, mas gagaan ang loob niya. Kahit papaano. Pero tita, hindi ko na kayang makita pa. Tita, pakiusap, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po sanang hayaang malaman niya ang sikreto. Sig. Dahil, iyan ang desisyon mo. Pinapayagan ka ng tita. Kung kailangan mo ang tita, handa akong lumabas para suportahan ka. Aalis na kami. Mag-ingat kayong lahat. Mu Chen, mag-ingat ka palagi. Kuya, tawagan mo ako palagi. Hihintayin ko ang tawag mo. Huwag kang mag-alala, Xiaoli. Nandito ako. Alagaan ko. Si Kanye para sa'yo. Kuya, babalik ako para bisitahin ka kapag may oras ako. Xiaoli, tara na. Paalam, kuya. Kumusta? Ang engagement party ba ay naging maayos? Naging maayos naman. Erceline Kanye,
ay hindi pa rin ako ginalaw. Umunta siya sa kwarto. Ang babaeng si Muxuechen. Si Mutsuechen ay isa lang. Isang ulila lang na walang kakampi. Hindi siya dapat katakutan. Paano ko narinig? Umalis na si Limilin papuntang ibang bansa. Bakit kaya? Hindi ko rin alam. Narinig ko lang. Matagal na raw itong planado. Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga, ikaw at si Lin Qianyi, magpakasal na kayo agad. Bigyan mo ako ng apo. Ang pamilyang Zhang, napakalaki ng negosyo. Paano naman, kung walang magmamana, tungkol naman kay Mutsuechen. Hindi na siya, magpapakita sa'yo. Ano? Bakit naman? Wala. Ngayon na umalis na ang nanay ni Kenye, papuntang ibang bansa. Tingnan natin kung sino pa. Ang kakampi sa babaeng yan. Hindi ba pwede ko na siyang pahirapan? Kung paano ko gusto? 2 ibon sa isang bato. Tinulungan pa akong paalisin. Ang babaeng siyang Xiaoli. Nakakatawa ang babaeng yan. Matagal nang may gusto kay Kenye. Pero natalo pa rin. Muxuechen. Mula sa pagiging isang marangal na dalaga ng pamilyang mo, ngayon ay isa ka nang katulong. Kumusta ang pakiramdam? May paraan ang mayaman para mabuhay. At may paraan din ang mahirap para mabuhay. Anuman ang mangyari. Kaya hindi ko inaalintana ang mahirap na buhay. Alam mo ba? Ayaw na ayaw ko sa mga taong nagpapanggap na tulad mo. Pero anuman ang mangyari, ang pamilyang mo ninyo ay bumagsak na. Bumagsak na. Ang mga magulang mong komatose ay nakahiga pa rin sa ospital. Iniwan ka na rin ni Kenya dahil dito. Hindi man lahat ay nabibiling pera. Pero sapat na ito para ikaw ay mahulog mula sa langit at hindi na makabangon. Miss Zhang. Kahit na isa akong tagalinis na katulong, dito sa pamilyang Lin gayon. Ang mga magulang ko ay walang kinalaman sa iyo. Hindi mo kailangan. Para lang ipahiya ako. Idamay pa ang mga magulang ko. Kung idinamay ko, ano ngayon? Ano ba sa tingin mo? Ang tingin mo sa sarili mo? Hindi mo pa rin ba? Akalaing ikaw ang dalaga ng pamilyang mo? Nakakatawa. Binibining Uhang. Wala akong bala. Makipagtalo sa'yo. Huwag mo akong abalahin sa trabaho ko. Mukhang hindi na tayo nasa posisyon para magkausap ng pantay. Umalis ka sa tabi ni Kenye. Kung hindi, Ikaw at ang mga magulang mo. Vegetable ay magbabayad. at kung umalis ako, gusto mong umalis ako. Pero si Lin Qianye ayaw. Mababago mo ba ang isip niya? Ikaw, Pakinggan mo ako. Ayoko makipag-agawan sa'yo. Pero, hindi ito ang dahilan para apihin mo ako. Anong nangyari? Ang init ng ulo mo. si Muxuechen na naman, ang babaeng yon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero naglakas loob siyang sumagot sa akin. Sumagot siya sa'yo. Nga, wala naman akong ginawa. Sinabihan ko lang siya ng ilang bagay. Siya yung tipong, parang kakain ng tao. Nakakainis talaga. Ayos lang. Huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo siyang magpakasaya muna ng kaunti. Mamaya na natin siya ayusin. Ano? Ikaw ba? Hindi mo na kailangang magtanong. Basta, hindi ka niya hahadlangan. Sabihin mo na lang sa akin. Anong ginawa mo? May paraan ka ba? Para paalisin si Muxuechen? Hindi ba? Tama na. Huwag kang magkunwari sa akin. Basta, sa bagay na ito, huwag kang makialam. May gagawin lang ako. Mauna na ako. Sabihin mo na lang sa akin. Ano to? May kinalaman ba ito kay Muxuechen? Ganun pala. Muxuechen, mukha ka lang inosente. Pero sa totoo lang, malandi ka. Paano nagustuhan ni Kenye? Ang isang tulad mo? Ngayon, tingnan natin kung may mukha ka pa. Para manatili sa pamilyang Lin. May video ka nito. Bakit di mo agad ibinigay sa akin? Kung ibinigay mo lang, sa akin ang video na to. Paano ngayon si Muxuechen, na nagmamalaki, at nanghahamon sa akin? Nakita mo na. Ano ba talaga ang nangyari? Sa video na to, paano mo nagawa yan? Paano pumayag si Muxuechen na magpa-video ang ganito? Ang kwento nito ay mahaba. Noon, hindi ang pamilyang mo ang nagtaksil sa pamilyang Lin. Kundi ako, nagtaksil sa pamilyang Lin. Siniraan ang pamilyang mo, kinuha ang ari-arian ng 2 pamilya, at ginamit ang buhay ni Lin Qianye para takutin si Muxuechen, na akuin ang kasalanan para sa pamilyang Zhang. At kinunan pa ng video na to. Ano? Napakahalagang bagay nito. Pero itinago mo sa akin. Ang bagay na ito, ang pamilyang Zhang. Sa huli, hindi ito marangal.
Kapag mas maraming nakakaalam, mas malaki ang panganib na mabunyag. Bukod pa rito, kung malalaman ni Lin Qianyi ito, paano siya papayag? Napakasalan ka. Hindi ko ipapaalam kay Kenye. Hanggat mayroon akong video na ito, si Mook Seo-chen at Kenye ay walang pag-asa. Mook Seo-chen, may mukha ka pa rin. Manatili sa pamilyang Lin? Ano na naman ang gusto mong gawin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Paano kung malaman ni Kenye na ikaw ay pribadong? Ganito ka open? Hahayaan ka pa ba niyang manatili sa pamilyang Lin? Ikaw, saan mo nakuha yan? Huwag kang mag-alala. Basta't susundin mo ako. Ang video na ito ay hindi ko ipapakita kay Kenye. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabi ng tatay ko, 2 araw na ang nakalipas, nakipag-usap siya sa'yo. Sabi mo iwanan mo si Kenye. Aalis ka sa syudad na to. Hindi ba? Pero ang mga magulang ko, hawak pa rin ni Lin Qianye. Hawak pa rin ni Lin Qianye. Kung matutulungan mo lang akong mailabas ang mga magulang ko, may labas ang mga magulang ko, tutuparin ko ang usapan natin. Iwanan ko sa Lin Qianye. Alis ako sa syudad na to, at hindi na ako magpapakita sa'yo. Ang mga magulang mo, tutulungan kitang makahanap ng paraan. Pagkatapos nito, umalis ka agad kay Kenye. Mula ngayon, mamuhay ka sa sarili mong buhay. At mamumuhay ako sa sarili kong buhay. Hindi na rin ako babalik. Para guluhin ka. Ano sa tingin mo? Pumapayag ako. Mas mabuti kung tutuparin mo ang sinabi mo. Kung hindi, Bakit ka biglang naparito? Kenye, hindi ba nasa opisina ka? Bakit ka biglang umuwi? May mahalagang dokumento. Naiwan sa bahay. Kukunin ko lang. Kayo dalawa, ano ang pinag-usapan ninyo? Engaged na kami, Lin Kenye. Hindi ba ako pwedeng pumunta dito? Wala. Hindi ko yun ibig sabihin. Kanina lang kasi ako. Kasama si Xuechen. Pinag-usapan ng petsa ang kasal namin. Sa eksaktong araw na ito, 2 buwan pa. Magandang araw yan. Pareho kaming nag-isip. Naangkop yan para magpakasal. Di ba, Xuechen? Magandang araw nga talaga. Ganun ba? Sa tingin ni Mutsechen, magandang araw yan. Sa tingin ko naman, masamang araw yan. Maghanap ka na lang ng iba. May ibang magandang araw pa ba? Kung ganun, Kenye, hindi maganda sa'yo to. Alitan na lang natin. Pero sinabi ni tatay, kailangan talaga tayong magpakasal ngayong taon. Maghahanap akong ilang magagandang araw para piliin mo. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Para maset na natin agad ang petsa ng kasal. Hindi ito kailangang madaliin. Usapin na lang natin sa ibang pagkakataon. Kung wala ka ng kailangan, alis na ako. Sandali, Ano yon? hindi naman malaking bagay. Kasi, narinig ko kay Xuechen, ang mga magulang niya, matagal nang nakahiga sa ospital, pero hindi pa rin gumagaling. Sakto naman, may pribadong ospital kami, na mas maganda ang pasilidad, kaysa sa kasalukuyang ospital. Bakit hindi natin samantalahin ngayon? At ilipat ang mga magulang ni Xuechen? Ano sa tingin mo? Bakit bigla mong binanggit yan? Sa tingin ko, malapit na ang kasal natin. Dapat gumawa tayo ng mabuting bagay, para makapag-ipon ng karma. Mutsechen, tungkol dito. Ano sa tingin mo? Wala akong tutol. Kayo na lang ang bahala. Kung gayon, desidido na tayo. Hello? Kumusta ang paghahanda mo? Naayos ko na lahat. Pwede na akong umalis sa pamilyang Lin anumang oras. Mabuti. Nagpadala na akong tao para sunduin ang mga magulang mo mula sa ospital. Pwede ka nang umalis sa pamilyang Lin. Magpapadala akong tao para sunduin ka. Isasama ko kayo ng mga magulang mo. Ilabas ng syudad. Mas mabuti kung lumayo ka ng husto. Seth. Alam ko na. Paalam, Kuya Nye. Ito na ang huling beses na magpaalam sa'yo. Sa buhay na ito, hindi na siguro tayo magkikita pa. Sana maging masaya ka. Saan ka pupunta? Inayagan ba kitang umalis? Saan ako pupunta? Wala ka nang pakialam, di ba? Ito ba ang plano mo? Hayaan si Zhang Lingyon na ihatid ang mga magulang mo. Tapos ikaw, mag-iimpake ka lang. At alis ng madali. Mutsechen, nananaginip ka lang. Sinasabi ko sa'yo, nagdadala na ako ng mga tao para sundan ang mga magulang mo. Kahit saan sila magpunta, susundan sila ng mga tao ko. Sa buong buhay mo, huwag mong isiping makakaalis ka sa akin. Boss Lin, naaksidente ang 2 miyembro ng pamilyang mo. Agad namin silang isinugod sa ospital. Pero, hindi na sila nailigtas ng ospital. Anong sabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Ano nangyari? Ang aksidente. Niloloko mo ko, di ba? Niloloko mo ko. Pinapaniwala mo na naman sila na lokohin ako. Niloloko niyo ko. Niloloko niyo ko. Magkakatatag ka. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Masyado kang. Emosyonal ngayon.
Hindi kita pwedeng kakawalan. Paano nangyari ang aksidente? Bakit nangyari ang aksidente? Bakit? Malapit na tayong magsimula ng bagong buhay. Kasalanan ko, kung hindi dahil sa akin. Hindi sila mamamatay. Kasalanan ko. Kasalanan ko na hindi ako nag-ayos. Ang maingat na driver. Huwag ka nang umiya. Sa mundong ito, wala na akong pamilya. Lin Kianye. Naging totoo na. Akong nag-isa. Hindi. Mayroon ka pa rin ako. Pakawalan mo na ako. Ayoko nang manatili dito. Pagod na ako. Pagod na talaga ako. Hindi kita pwedeng kalisin. Hindi mo ako pwedeng iwan. Bitawan mo ako. Maawa ka na sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo ako. Hindi ko na talaga kayang mawalan pa ng kahit ano. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sabi mo, mananatili ka sa tabi ko. Para bayaran ang utang mo sa akin. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Kahit anong gusto mong gawin, tutulungan kita. Anong karapatan mo para diktahan ako? At anong karapatan mo para utusan ako? Gusto mo ba talaga akong patayin bago ka makontento? Bakit? Gusto mo akong iwan? Ganoon ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Ganoon ba ako kapangit sa paningin mo? Pakawalan mo ako. Huwag mong hayaang kamuhian kita. Kamuhian mo ako. Basta huwag mo lang akong iwan. Kamuhian mo ako. Saktan mo ako. Sigawan mo ako, wala akong pakialam. Lin Kianya. Ito ay illegal na pagkulong. Ano ba talaga ang gusto mo? 1 buwan. Samahan mo pa ako ng 1 buwan. Pwede ba? Anong ibig mong sabihin? Gusto kong samahan mo pa ako ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan na ito, manatili ka lang sa tabi ko. Lagi kang nasa tabi ko. Kung pagkatapos ng 1 buwan, gusto mo pa ring umalis, papakawalan na kita, di na kita hahanapin. Talaga? Kung talagang desidido ka nang umalis, pagbibigyan kita. Anong gusto mong kainin ngayon? Noodles, gusto mo? Wala akong masyadong gustong kainin. Kahit ano. Ang C ng Lin Group. Handang magluto para sa akin? Magluto para sa akin? Talagang ikinararangal ko. Nakalimutan mo na ba? Dati, nilutuan na kita ng ganitong noodles. Happy birthday, Mood Swetchen. Sana laging masaya ang araw mo. Ikaw ba ang gumawa nito? Paano naman mangyayari yon? Pinabili ko yan para sa'yo. Ano nang akala mo? Magluluto ako para sa'yo. Ang swerte ko naman at matitikman ko. Ang pansit na gawa mismo ni Lin Kianye. Paano naman nasugatan ang kamay mo? Baka naman, habang bumibili ng pansit, napaso mo ang mamahaling kamay ni Lin Kianye, di ba? Ito ang pansit na gawa ko mismo. Para sa'yo, pansit pang habang buhay. Happy birthday. Birthday boy. Hindi ko nakalimutan. Pero may mga bagay na nangyari na. Hayaan na lang natin. Hindi ko hayaang mangyari yan. Kaya niya. May sasabihin ako sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Mukswetchen, ikaw na babae ka. Paano ka pa nagkaroon ng mukha? Para akitin si Kanye? Anong ginagawa mo rito? Kung nandito ka, para siyaan ng iba, pwede ka nang umuwi ngayon. Kaya niya. Bakit mo pinagtatanggol? Ang babae niyan? Ang lapit niyo na sa isa't isa. Kung nandito ka para tanungin ako, bibigyan kita ng paliwanag. Tamang-tama. Pag-usapan natin ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Anong ibig mong sabihin? Di mo ba naiintindihan? Sabi ko, tungkol sa kasunduan natin sa kasal. Pwede nating pag-usapan. Kasunduan sa kasal? Di ba napagkasunduan na natin? Ang kasal sa susunod na buwan? Di ba? Matagal na nating napag-usapan yan? Napag-usapan na. Pero, kanselahin na lang natin ang kasunduan sa kasal. Dahil di kita mahal. Di kita gustong pakasalan. Di mo ako mahal? Sino ang mahal mo? Si Mukswetchen ba? Ang babaeng yan? Mahal ko siya. Di ko siya kayang iwan. Kaya mas mabuti pa, linisin mo ang bibig mo. Hindi. Paano mo magagawa? Nakanselahin ang kasunduan natin sa kasal? Di mo ba gusto? Ang investment ng pamilyang Zhang? Tungkol sa Lin Group, ako na ang bahala. Tungkol naman sa investment, hindi ko kailangan. Umalis ka na. Para sa kanya, kinansela mo ang engagement natin. Para sa kanya, tinalikuran mo ang investment ng pamilyang Zhang. Si Mukswetchen, ano bang karapatan niya? Hindi mo ba alam? Siya ay isang malandi at walang pinipili. Zhang Ling yun, linisin mo ang bibig mo. May ebidensya ako. Sangling yun. Kailangan mo bang mangipit ng ganyan? Babae. Bukod sa pag-akit kay Kanye, ano pa ang kaya mong gawin? Kung ano man siya, hindi ko nga alam. Pero ikaw ngayon, isa kang, walang hiya at nagwawalang bruha. Ano ba ang kinagsasasabi mo? Bakit? Bakit mo basta-basta sinisiraan ng ibang tao? Basta-basta? Paninira?
Mugsetchen, maglakas loob ka bang ipaalam kay Kenye? Ang mga ginawa mo noon? Sang Lingyun, kailangan mo ba talagang ganito? Nasaan ang pangako mo sa akin? Nagawa mo ba lahat? Dapat matagal ko nang nalaman. Ikaw ay isang babaeng hindi tumutupad sa salita. Ano ngayon? May mukha ka ba? Para ipaalam kay Kenye. Ang mga video na kinunan mo? Ano ba ang kinagsasabi ninyo? Anong video? Mu Tsuechen, Ano ba ang tinatago mo? Nagtatago? Dapat nga siyang magtago. Kaya niya. Kung alam mo lang ang mga ginawa ni Mugsetchen, hindi mo siya gagamitin. Para kanselahin ang kasal natin. Zhang Lingyun, kailangan kong ipaliwanag sa'yo. Kahit hindi dahil kay Mutsuechen. Kakanselahin ko pa rin ang kasal natin. Bakit? Dahil hindi kita mahal. Hindi kita minahal, kahit kaunti. Akala ko kaya kong tanggapin ang isang business marriage. Pero nalaman ko, paumanhin, hindi ko matanggap. Hindi ko kayang maging isang asawang hindi mahal ang kanyang asawa. Saj, ipagpapakita ko sa'yo kung sino ang pinili mo, kung anong klaseng tao. Ibigay mo sa akin. Link kaya niya. Tignan mo. Pwede mong panorin. Si Mugsetchen, kung anong klaseng babae siya. Huwag mong tignan. Huwag mong tignan. Ito ba ang sinasabi mong video tungkol kay Mutsuechen? Totoo yan. Link kaya niya. Kapag pinanood mo to, mawawala na ang pagkakahumaling mo sa babaeng to. Malalaman mo rin sa huli. Ako ang babae na pinakamahal sa'yo. Ako ang pinakamainam na pagpipilian para sa'yo. Huwag mong tignan. Link kaya niya. Bakit ka nakikinig sa kanya? Nakalimutan mo na ba? Kung paano tinalikuran ng pamilya nila. Ang pamilyang Lin? Nakalimutan mo na ba? Ang tatay mo. Kung paano siya pinatay ng mga manghalimaw na ito. Hanggang sa mamatay? Paano mo magagawang? Ang anak ng kaaway may malambot na puso. Wala ako. Anong wala ako? Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ang laman nito, sapat na para sirain ang reputasyon mo. O baka naman, hindi ka pa rin maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang kabaong? Kailangan pa bang kumalat ang iskandalo mo para malaman ng lahat bago ka pa makontento? Mu Tsuechen, Kaya niya, anong gusto mong gawin? Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Panoorin mo tong video. Malalaman mo. Kung ayaw niyang ipapanood sa akin, hindi ko kailanman panonoorin. Kaya niya, anong ginagawa mo? Bakit mo sinira? Ang USB drive? Wala tong backup, di ba? Hindi ko yan kailanman panonoorin. Hindi ko rin yan ibibigay sa'yo. Kaya niya, ano ba talagang gusto mong gawin? Hindi mo ba alam kung anong klaseng babae si Mugsetchen? Ha? Anong pangkukulam ang ginawa niya? Sa'yo? Dahil alam ko kung sino siya. Kaya ang ganitong uri ng video na malinaw na nagpapahiwalay sa ating dalawa ay hindi ko natitingnan at hindi rin ako maniniwala. Link kaya niya, mahal na mahal mo ba talaga siya? Alam mong siya ay isang, pero pinili mo pa rin siya? Mas gugustuhin mo bang dahil sa kanya? Iwanan mo ako? Iwanan ang puhunan ng pamilyang Zhang? Ikaw at ang pamilyang Zhang, wala akong gusto sa inyo. Link kaya niya, pagsisisihan mo ito. Ang pagbabanta mo, wala itong epekto sa akin. Walang silbi. Dati, ginamit mo ang USB na yan para takutin si Tsuechen, di ba? Pinilit mo si Tsuechen na sumunod. Binantaan mo siyang iwan ako. Tama ba? Pagbabanta? Siya mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi dapat makita. Siya ang nagpakalat nito sa lahat, kaya siya ang napahiya. Kaya niya, ano ba ang meron sa kanya? May karapatan ba siya na tumayo sa tabi mo? Wala akong kakialam kung paano mo siya tinakot noon. Basta, huwag ka nang magpakita sa kanya pagkatapos nito. Itigil mo na ang mga palilinlang mo. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ko naisipin ang nakaraan. Ang USB na to, sisiyain ko na ngayon mismo. Dito. Dahil ayaw ni Tsuechen na makita ko. Hindi ko na ito ipapakita pa. Lin kaya niya. Pagsisisihan mo yan. Hindi ba nakita mo na? Bakit ka pa lumalapit sa akin? Hindi ko nakita. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sabi ko. Hindi ko nakita. Bakit? Dahil ayaw mong makita ko, hindi ko natitingnan. Huwag ka nang umiya. Talaga? Kung nagsinungaling ka, aso ka. Ang USB na yon, nasira ko na. Hindi na magagamit ni Zhang Lingyun yan para takutin ka. Pwede ba?
Kung ganoon, hindi mo ba ako sisisihin? Sa paglilihim ko sa'yo? Wala ka bang gustong itanong sa akin? Meron. Sa totoo lang, marami akong tanong sa'yo. Pero kung ayaw mong sabihin, di ko natatanungin. At hindi rin kita sisisihin sa paglilihim mo sa akin. Darating ang araw, kapag handa ka nang sabihin sa akin, saka mo sabihin. O kaya, ako na mismo ang mag-iimbestiga. Kuya niya. Ang pag-atras mo sa kasal ninyo ni Zhang Lingyun ay sisira sa lahat ng pinaghirapan mo. Ayokong masayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Ano naman ngayon? Si Zhang Qiang ay hindi naman talaga mabuting tao. Ang makipagtulungan sa kanya ay parang nakikipaglaro sa tigre. Baka isang araw, kagatin niya ako ng malalim at kunin ang lahat sa akin. Pero sa ginagawa mo, mabilis na magdudulot ng kanyang matinding paghihiganti. Ayos lang. Anong sabi mo? Nagpropose si Lin Qianye na kanselahin ang kasal. Kinompronta niya rin ako. Sabi niya, hindi niya raw ako mahal at wala siyang balak pakasalan ako. Walang hiya. Talagang walang hiya. Tay, ano ang gagawin ko ngayon? Ngayon, si Kenya ay talagang nabighani ng babaeng si Mukswetchen. Nabighani na, determinado siyang makipaghiwalay sa akin. Pinakita mo ba sa kanya ang video? Nagpatuloy pa rin ba siya? Huwag mo nang banggitin. Nainis ako tuwing naisip ko yan. Hindi man lang tiningnan ni Kenya. Diretso niya. Sinira ang USB. EMEA. Ang mga kabataan ay pabigla-bigla at padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa. Kailangan na siyang turuan ng leksyon. Para malaman niya kung ano ang kahihinatnan ng paggalaban sa pamilyang Zhang. Kung gayon si Kenya, magbabago pa ba ang isip niya? Mahalaga ba ang isip niya? Gusto natin siyang sumunod lang ng maayos. Ngayon ano, ang dapat nating gawin? Kung pupuntahan ko si Kenya ngayon, mas lalo lang siyang maiinis sa akin. Dapat tayong gumamit ng mas palihis na paraan. Hindi ba? Lin Qianye, kung sasabihin ko ang masama. Siya ay isa lamang, nawalan ng yaman na binata. Anong karapatan niya para makipag-usap sa akin? Ang makipagnegosasyon ako sa kanya ay pagbibigay galang na sa kanya. Makikipaglaban siya sa akin. Masyado pa siyang bata. Assistant Tang, Boss Zhang, ano po ang utos ninyo? ikalat agad ang balita. Sabihin na, ang Zhang Group at Lin Group ay malapit nang tapusin ang kanilang kooperasyon. Opo, Gusto kong makita kung ano ang gagawin ng batang ito na walang alam sa mundo. Ano ang gagawin niya? Kuya niya, nakita mo na ba ang balita? Wala naman. Anong balita? Ang Zhang Group ay malapit ng wakasan ang kooperasyon nila sa Ling Group. Kapag natapos yan, ang baong cash flow mo ay mapuputol. Pagkatapos maputol, ang baong proyekto ay malulugi. Paano na yan? Ako nga ang hindi nag-aalala, ikaw pa. Hindi nga ako nag-aalala. Bakit ka nagmamadali? Magkakaroon na siya ng press conference. Nagbibiro ka pa sa akin. Ang walang pakialam mo naman. Ito ay isa lamang sa mga karaniwang taktika ng mag-ama para pilitin akong sumunod. Kapag ipinilit kong kanselahin ang kasal, mag-host sila ng press conference. Para ipahayag na ang dalawang kumpanya ay tinatapos ang kanilang kooperasyon kung walang mangyayaring masama. Maya-maya ay darating si Zhang Lingyun para bigyan ako ng ultimatum. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang epekto nito sa buong kumpanya? Hindi ba? Ang kalmado mo pa rin. Nakapagdesisyon ka na ba? Talaga? Mamaya, kailangan kong magpakumbaba sa kanya. At saka, susuko na lang. Sa paningin mo, ganun ba ako kawi na walang paninindigan? Kailangan kong umasa sa pamilyang Zhang at sa kanilang tulong para lang ako umunlad. Hindi matutumba ang pamilyang Lin, kundi ang pamilyang Zhang. Matagal nang nagmamayabang. Oras na para sila mahulog. Bakit ka? Biglang nagbago ang tingin mo sa pamilyang Zhang? Ano ba talagang nangyari? Huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat.
Hello, Boss Lin, gabi na naman. May ipapagawa po ba kayo? magdadala ka ng tao para imbestigahan. Ang pakikipagtulungan noon ng pamilyang Lin at pamilyang Mu, at kung paano sila nagtaksil, na nagdulot ng pagbagsak sa pamilyang Lin. Gusto kong malaman ang lahat. Kahit anong detalye. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. May pakiramdam ako na may kakaiba sa nangyari noon. Sage, naintindihan ko, Boss Lin. May iba pa po ba? Tandaan mo, panatilihing lihim ang usaping ito. Huwag mong hayaang masyadong maraming tao ang mag-imbestiga. Mag-ayos ka ng ilang mapagkakatiwalaang tao para tulungan akong mag-imbestiga. Sige. Agad akong magpapadala ng ilang tao para lihim na mag-imbestiga. Bago bukas ng gabi, bigyan mo ako ng sagot. Iyon lang. Suechen, Ano ba ang tinatago mo sa akin? Parang, mula nang mangyari iyon, matagal na tayong hindi nagkakasundo ng ganito. nga. Pero, Boss Lin, tama ang hula mo. Ang nangyari noon, alam ko na, Sino ang tumawag? mga bagay sa kumpanya. Walang malaking problema. Pero kahit na ang bagay na ito ay nalutas ng maayos, siguro sa hinaharap ang kumpanya ay mahihirapan pa rin. At, bakit ka biglang ganito katatag na gusto makipaghiwalay sa kanila? Ang tatay ni Zhang Lingyun ay hindi madaling kalaban. Kasi, di ko siya gusto. Kaya di ko siya pwedeng pakasalan. Business mariagya lang naman yan. Ang gusto o di gusto, di naman ganoon kahalaga. Ang mahalaga, Ang mahalaga, ikaw ang gusto kong pakasalan. Gusto kitang pakasalan. Kaya di ko siya pwedeng pakasalan. At di ko rin siya papakasalan. ano bang sinasabi mo? Teo, di ba matagal nang tapos ang lahat sa atin? At saka, ang pamilyang Mu, sila ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang pamilyang Lin. Sila ang may kasalanan. Di mo ba ako kinamumuhian? Kapag natapos na ang lahat, Tayo na. Kanye, Miss Zhang, may kailangan ka. engaged na tayo. Ngayon, di mo iniisip. Ang kahihinatnan ang pag-atras mo sa kasal. Galit na galit si Papa. Kaya, bawiin mo na lang. Ang sinabi mo kanina, Di iniisip ang kahihinatnan. Pinag-isipan ko yan. kung pinag-isipan mo, di mo ba alam, ang kahihinatnan ng ginagawa mo? Ang paggawa nito ay hindi lang magiging dahilan para ang Lin Group ay tuluyang mawala sa merkado, kundi sadyang babagsakin din ng pamilyang Zhang. Ang pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon, na ngayon lang umuusad. Paano mo magagawa ngayon? Ang mga sinabi ni Miss Zhang ay talagang nakakaantik. Ikaw at ang tatay mo ay talagang magkamukhang magkamukha. Kanye, ano ang ibig mong sabihin? Sasampalin mo muna ako, tapos bibigyan na matamis. Gagamitin mo ang parehong paraan para sumuko ako. Akala mo ba tanga ako? Kanye, para sa ikabubuti mo lang ito. Kung makikipaghiwalay ka sa akin ngayon, lahat ng pinaghirapan mo, noon, ay mawawala at kailangan mong simulan ulit. Para lang sa isang babae, ano ang mapapala mo? Sa paggawa nito? Hindi na kailangan ni Miss Zhang na maging mabait sa akin. Umuwi ka na. Tungkol naman sa press conference. Kung gusto ninyong ituloy, ituloy ninyo. Ang kasal na ito, kinansela ko na ang kasal. Kanye, balang araw. May intindihan mo si Muxuechen. Nagpapanggap lang siya sa'yo. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi ka ba natawa sa sinabi mo, Zhang Lingyun? Ikaw at ang tatay mo ay parehong masama. Akala nyo ba ang nangyari noon ay may tatago nyo habang buhay? Alam mo na? Hindi ko. Alam ang tungkol dito. Akaalam ko lang. Ilang araw pa lang. Lahat yung gawa ang tatay ko. Kaya niya. Alam mo na? Ano ngayon kung alam ko? Alam ko man o hindi. Ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng pamilyang Zhang, hindi pa rin kita papakasalan. Dahil kinasusuklaman kita. Kayo. Magkita tayo sa press conference. Kuya niya, alam mo na? Paano mo nalaman? Masyadong maraming butas sa kwento ninyo ng nanay ko. Puro bakas ng ebidensya. Mahirap di maghinala.
Higit sa lahat, ang katotohanan noon, nakita ng nanay ko, hindi ko ba makikita? Ang alam ko ngayon, mas marami pa sa alam ng nanay ko. Patawad. Ako ang nagdesisyon. Hindi kita binigyan ng pagpipilian. Bakit mo ako ipinagganggol? Nang ganito? Bakit ka napakabobo? Huyanye. Hindi natin kayang kalabanin si Zhang Qiang. Si Zhang Qiang. Tuso siya. Walang awa. Kahit ang sarili niyang kaibigan. Kaya niyang tradorin. Kabilang ang mga magulang ko. Kabilang ang tatay mo. At tayo ngayon. Sa halip na, mamuhay tayo, na may galit. Mas mabuti pang di natin alam ang lahat. Noon, si Zhang Qiang. Ginamit niya ang buhay mo para takutin ako. Kaya ko nagawa yon. May intindihan mo naman ako, di ba? Huyanye. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Ang gusto ko lang, mabuhay ka. At mamuhay ng payapa. Kaya pinili mong, pasanin ang lahat ng ito. At itago ang sikretong ito magpakailanman. Pero huli na ang lahat ngayon. Pagkatapos ng press conference, ang kumpanya ay malulugi agad. Hindi ba't sinabi ko na? Ipaubaya mo sa akin ang lahat ng ito. Narinig mo ba? Sabi nila, ang press conference ng Zhang Group ay para tapusin ang kooperasyon nila sa Lin Group at ito raw ay ipapahayag mismo ng CEO ng Zhang Group, si Zhang Qiang. Totoo ba yan? Narinig ko na kamakailan lang. Ang CEO ng Lin Group, si Lin Qiangi, at ang nag-iisang anak ng CEO ng Zhang Group, si Zhang Lingyun, ay kakapanganak lang. Paano nangyari yan? Bakit hindi? Sa kanilang antas, maraming interes ang nakasalalay. Sa tingin ko, noong nakaraang panahon, si Binibining Zhao at ang engagement ni Boss Lin, mukhang hindi lang, simpleng business alliance. Parang alam mo, ang sikreto paano mo nasabi? Ko, Ito, si Lin Qiangi, ang boss ng Lin Group, dumating, may kasama pang babae. Ito, siya ba si Miss Zhang? imposible. Nakita ko na si Miss Zhao. Ang babaeng ito, hindi talaga siya si Miss Zhao. At saka, ilang panahon pa lang ang nakalipas, nag-engagya siya kay Miss Zhao. Ngayon, hayagan siya. May hawak na kamayng ibang babae. Sa press conference, nagkamali ba siyang gamot? Si Boss Lin na ito. Talagang napakasuwerte sa babae Ang mga magagandang babae sa tabi niya. Sunod-sunod. Nakakaingit talaga. Ang alliance ng Zhang Group at Lin Group, may sikreto nga. Interviewin natin si Boss Lin. Sabi nila ang press conference na ito, ang Zhang Group, ay nag-anunsyong pagwawakas ng kanilang kooperasyon sa Lin Group. Totoo ba ito? Maari ba kayong magbigay ng komento? Ako muna. Boss Lin, sino po ang babaeng ito? Sa tabi ninyo? Ano po ang relasyon ninyo? Sa kanya? Sa pagkakaalam ko, kakakasal niyo lang po. Sa panganay na anak ng pamilyang Zhang. Boss Lin, magpapatuloy pa ba ang kooperasyon? Ang Zhang Group at Lin Group? Kung hindi na, ano po ang dahilan ng pagwawakas? Boss Lin, sumagot po kayo. Boss Lin, sumagot po kayo. Anong gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, baka hindi na natin kailangan ng tulong ni Zhang Qiang. Hindi na tayo makakaalis. Ayos lang. Huwag kang matako. Kaumanhing. Pakiusap, umalis kayo. Wala akong masasabi. Boss Lin, Umalis kayo sa daan ko. Kung hindi, sa presinto tayo magkikita. Ang yabang naman ni Boss Lin. Akala mo ba, hindi ito ang press conference ng Zhang Group, kundi ang koronasyon niya? Nga. Tingnan mo yang pagmumukha niya. Kaya pala ang Zhang Group, gustong tapusin ang partnership sa kanya. Sino ba naman ang gustong maging alipin niya? Boss Zhang, hello. Maari po bang itanong kung ang press conference ay para ipahayag ang pagtatapos ng kooperasyon sa pamilyang Lin? Totoo po ba ang balitang ito? Boss Zhang, kung balak ninyong tapusin ang kooperasyon sa Lin Group, dahil ba ito sa may bago kayong plano para sa pagunlad ng Zhang Group? Miss Zhang, hello. Kamakailan lang kayo at si Boss Lin ng Lin Group ay nag-engage. Gayon ang inyong ama ay tinatapos ang kooperasyon sa Lin Group. Ano po ang inyong salobin dito? Mga kasama, sa totoo lang, ang anak kong si Lingyon at si Boss Lin, nabitawan na ang engagement.
Hindi magkapantay ang antas nila. Ang pamilyang Zhang namin ay hindi na makakapagpakaangat. Ano? Kamakailan lang sila nag-engagement. Anong nangyari? Bakit ang bilis? Na nabitawan na ang engagement? Kaya pala, ang Zhang Group na ito ay mag-host ng press conference para kanselahin ang partnership sa Lin Group. Kaya pala, nabitawan ang engagement ng dalawang pamilya. Sa tono ni Boss Zhang, malinaw na si Boss Lin ay ayaw ng pakasalan si Miss Zhang. Kaya si Boss Zhang ay nagalit at kinansela ang partnership. Hindi dapat nagbitiw sa engagement si Boss Lin. Kasi naman, matalino siya. Paano niya hindi malalaman ang benepisyong pagpapakasal sa pamilyang Zhang? Nga. Namaya pa ang tatay ni Boss Lin noong bata pa siya. Ang malaking imperyo ng pamilyang Lin ay pinamumunuan pa ni Boss Lin. Na bata pa, nanginginig ang Lin Group. Pero mabilis ang paglago ng Zhang Group. Kung magpapakasal si Boss Lin sa pamilyang Zhang, talagang puro benepisyo, walang masama. Itong si Boss Lin, talaga naman, naghangad na nga ng benepisyo nila. Naglakas loob pang panirihan sila. Ibig sabihin, itong si Lin Qianye, talagang kakaiba. Gusto niyang makipag-ugnayan sa pamilyang Zhang para makakuhang pondo ang Lin Group. Pero nilalait pa rin niya si Miss Zhang. Nagmamalinis talaga. Nga, sinabi na ni Boss Zhang na kanselahin ang kasal. Ngayon, si Lin Qianye pumunta sa press conference. Malamang ay para balikan si Miss Zhang, di ba? Kung hindi, ang Lin Group na ito, kung walang pondo mula kay Boss Zhang, baka malugi at bumagsak na. Bakit pa natin siya igagalaw? Bakit pa siya tatawaging Boss Lin? Karapat-dapat ba siya? Sa tingin ko, kapag nawala ang tulong ng pamilyang Zhang, malapit na siyang maging, mula sa tinatawag na Boss Lin, magiging isang lubos na pulubi. Baka nga, may utang pa siya. Kung ako ang tatanungin, ang kapal talaga ng mukha niya. Naglakas loob pa siyang dumalo, nang walang imbitasyon, sa press conference ng Zhang Group. Hindi kaya alam niyang, itatapon na siya, ni Boss Zhang. Nga, ang panganay na Miss Zhang ay nag-iisang anak ni Boss Zhang. Maganda rin siya. Kahit na, Gwapo talaga si Lin Qianye. Ang panganay na Miss Zhang ay may mataas na katayuan. Ang pagpapakasal sa kanya ay malinaw na pagpapakumbaba. Ganoon pa man, nag-inarte pa siya. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Boss Lin, tanong lang po, ang pagdalo niyo po ba sa press conference ng Zhang Group ay dahil alam niyo na mahihirapan kayong makakuha ng pondo kung walang tulong mula sa Zhang Group? Kaya gusto niyo pong balikan ang panganay na Miss Zhang at kasabay nito ang investment ng Zhang Group? Hindi, syempre. Ako at ang pamilyang Zhang, pati na rin ang Zhang Group, ganap na paghihiwalay. Ganap na paghihiwalay. ay naku, tama ba ang narinig ko? Itong si Lin Qianye, siya pa ang nagkusang. Putulin ang ugnayan sa Zhang Group at kay binibining Zhang? Putulin ang ugnayan? Ang lakas naman ng loob niyang sabihin yan. Alam ba niya kung ano ang magiging bunga ng pagkalaban sa Zhang Group? Ano ang magiging bunga? Hindi pa nga inaanunsyo ni Boss Zhang. Napuputulin ng Zhang Group ang kooperasyon sa Lin Group. Anong karapatan ni Lin Qianye para siya pa ang mag-una? Sa tingin ko, itong si Lin Qianye Ay isang walang kwentang tao. wala namang kakayahan, pero mahilig magpanggap. Ngayon, ayan na, ang yabang niya, ngayon siya ang mapapahiya. Tingnan natin, kung ang Zhang Group ba, ang tatanggi sa kooperasyon sa Lin Group, o ang Lin Group, ang tatanggi sa kooperasyon sa Zhang Group. Lin Qianye, anong ibig mong sabihin? Kami ng Zhang Group ang magtatapos ng kooperasyon sa iyo. Kasabay nito, alisin namin lahat ng pondo na ibinigay ko sa iyo. Anong balak mo? Sabi ko na nga ba si Lin Qianye, kahit naalis na sa laro, ganito pa rin ang katigasan ng ulo. Hindi niya alam. Ilang taon pa lang na naging matatag ang Lin Group. Paano ito makikipagkumpetensya sa matagal ng Zhang Group? Para lang siyang nagpapahiya sa sarili. Kung wala ang Zhang Group at ang malaking tulong ni Miss Zhang, ano pa si Lin Qianye? Wala siyang kwenta. Naglakas loob siyang kanselahin. Ang kasal kay Miss Zhang, sa tingin ko, si Lin Qianye ay masyadong walang alam sa mundo. Ngayon, nagpapalakas siya. Pero sa huli, pagsisisihan niya yan. Hindi ko kailangan ng pondo mo. At tumatanggi akong makipagtulungan sa tulad mo. Tumatanggi akong makipagtulungan sa tulad mong kaksil. Makipagtulungan sa tulad mong kasi. Tumatanggi kang makipagtulungan sa akin. Hindi mo kailangan ang pondo ko. Ang lakas ng loob mo. Lin Qianye, isa ka lang namang baguhan na bata. Pero naglakas loob kang kalabanin ako. Alam mo ba ang mangyayari kapag kinalaban mo ako? Bakit? Sa tingin mo ba makatakot ako sa mga murang taktika mo? Bukod sa paggamit ng iyong katayuan at karanasan para mang-api, may iba ka pa bang kayang gawin? Ang pamilyang Zhang ba ay nakarating sa puntong ito dahil sa sarili mong kakayahan? Kanye, bakit mo naman sinasabihan ng ganyan si Papa? Kung babawin mo lang ang sinabi mo. Kami?
Manahimik ka. Ikaw. At ang pamilyang Zhang mo, itago niyo ang inyong nakakadiring paggapangga. Ikaw at si Zhang Qiang ngayon, ang karangalan at kayamanan na mayroon kayo, paano niyo nakuha yan? Nakuha yan ng tatay mo sa pagbebenta ng kaluluwa, sa pagtataksil sa kanyang kaibigan. Nakakagulat. Hindi kaya may iba pang dahilan. Sa pagkakansela ng kasal ni Lin Qianye at ni Miss Zhang, Sa tingin ni Lin Qianyi, ang pamilyang Zhang ay nakarating sa puntong ito at lumago sa ganitong kalaki ay dahil sa Boss Zhang, ang ama ng panganay na anak ng Zhang, ay gumawa ng masamang bagay. Dahil sa Boss Zhang, na ipinagkanulo ang Lin Group, kaya sa mga taong ito, ang ama ni Boss Lin ay paghihiganti sa pagpatay sa ama. Kaya pala si Boss Lin ay desididong makipaghiwalay sa panganay na anak ng Zhang. Mayroon pa palang ganitong koneksyon. Nagsasalita ka lang ng walang ebidensya. Sa tingin mo ba may maniniwala? Sayo. Bukod pa rito, ang Lin Group mo, sa harap ko, ay isa lang, laruan na madaling masira. Sa tingin mo ba kaya mong kalabanin ako? sino ba si Boss Zhang? Imposibleng. Gawin niya ang ganoong bagay. Siguradong si Lin Qianye lang yan. Galit na galit. Sinisiraan lang si Boss Zhang. At sinisira ang reputasyon niya. Tama. Sa tingin ko ang pag-atras sa kasal. Hindi rin kasalanan ng pamilyang Zhang. Hindi mo ba nakita? Ngayon, si Lin Qianyi, sa press conference, hawak-hawak niya ang pulso ng babaeng yan, di ba? Naku, baka naman sa Lin Qianye. Ang nagloko? Kaya siguro ang panganay na si Miss Zhang. Nakipaghiwalay kay Lin Qianye, di ba? Kaya pala galit na galit si Boss Zhang. Desidido siyang makipaghiwalay kay Lin Qianye. Sa kanilang partnership, ito rin siguro para makaganti ang panganay na si Miss Zhang. Kung gayon ang babaeng nasa tabi ni Lin Qianye. Siya siguro ang sumingit. Sa pagitan ni Lin Qianye at ng panganay na si Miss Zhang. Ang babaeng yon, di ba? Kaya pala nakita ko siyang may mukhang Innocent. pangatlong partido pala siya. Kung ano ang kaldero, yun ang kakip. Ang babaeng ito at ang lalaking ito, talagang bagay na bagay. Naglakas loob na traidurin ang panganay na si Miss Zhang. Talagang makitid ang pag-isip. Napakabobo. Kaya ko bang makipaglaban sa'yo? Malalaman natin mamaya. Ang pamilyang Zhang ninyo, gumawa ng mga bagay na masama, at nagtaksil. Hindi ka ba natatakot na balang araw? Makarma ka. Karma. Dahil ginawa ko na, hindi ako natatakot sa karma. Ngayon, matagumpay na ako. Nakamit ko na ang aking tagumpay. Ikaw, tulad ng tatay mong walang kwenta, mananatili kang nasa ilalim ng aking paa. Mananatili kang nasa ilalim ng aking paa. May tao ba diyan? Palayasin niyo ang asong gala na yan. Mula sa press conference. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Tita Lin, bakit ka narito? Hindi ba't umalis kayo ni Xiaoli para magpagaling sa ibang bansa? Nagulat ka rin ba sa pangyayaring ito? Mabuting bata. Tutulungan ko kayo. Tungkol sa bagay na ito, mahaba ang kwento. Hello, Ma. Tungkol sa pagtataksil ng pamilyang mo, sa pamilyang Lin. Anak, alam mo na ang lahat. Alam ko na, balang araw, tatawagan mo ako. Huwag kang mag-alala. Ang nanay mo sa ibang bansa, hindi rin nagpapahinga. Tutulungan kita. Nanay. Handa na ako. Ang taong ito, talagang kumpleto. Hindi na sayang ang panahon ko, na nakipagtulungan kay Lin Qianye, sa pag-aasikaso, at pagtakbo-takbo. Lin Qianyi. Anong silbi ng pagtawag mo sa nanay mo? Anong silbi? Kahit ano pa, ang Lin Group ay hindi magbibigay ng pondo sa inyo. Tinanggihan mo ang anak ko, at naglakas loob ka pang suwayin ako. Talaga. Ang Lin Group ngayon, ay hindi na kailangan ang pondo mo. Maaari ko nang bayaran ka agad ang lahat, kasama ang interes. Nakakalungkot lang. Ang kumpanyang malapit ng malugi at bumagsak, kailangan taba ng kaunting interes. Malugi at bumagsak. Anong ibig mong sabihin? Malulugi na ba ang pamilyang Zhang? Paano nangyari yan? Ngayon, para sa inyong lahat, mayroon kaming emergency news flash. Si Zhang Qiang, CEO ng Zhang Group, ay sangkot sa economic crimes. Bukod pa rito, ang stock ng Zhang Group ay bumagsak ng husto. Naku, ang malulugi pala ay ang Zhang Group. Sa tingin ko, nararapat lang sa kanya yan. Sa dami ng ginawa niyang masasamang bagay, dapat lang siyang pagbayaran. Matagal ko nang hinahangaan si Boss Lin. Ang bata pa, guwapo, at napakagaling sa negosyo.
May lakas ng loob. Ang matandang Zhang Kuyang na yan. Hindi talaga siya. May kukumpara kay Boss Lin. Magaling ka, Lin Qianye. Ikaw pala, ang nagplano ng lahat. Napakawalang hiya mo. Walang hiya. Ganti lang ito sa ginawa mo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sinabi ko na, ang masasamang ginawa mo, darating ang araw na pagbabayaran mo. Hindi lang ito nabayaran. Hindi pa lang dumarating ang araw. Kenye, patawarin mo na kami. Alam kong nagkamali ako. Kenye, Patawarin kayo. Bakit hindi nyo kami pinatawad? Ni Tso Chen noon. Mga tao. Dalhin sila para imbestigahan. Opo, huwag to. Lin Qianye, pwede naman akong humingi ng tawad sa'yo. Huwag mo naman kaming tratuhin ng ganito. Zhang Qiang. Hindi ko kailangan ng tawad mo. Ang kailangan ko ay ang parusa mo. Ang dami mong ginawang masama. Kung may sasabihin ka, sa pulis ka na lang magpaliwanag. Lin Qianye, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Lin Qianye. Kuya niya. Nagawa mo talaga. Ibinangon mo ang pangalan ko. At ipinaghiganti mo ang sarili mo. Sinabi ko na. Pagkatapos ng lahat ng ito, pwede ba tayong magsimulang muli?